Pagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, tatalakayin natin kung ano nga ba ang pinakang magandang pangarap sa buhay. So, Isaiah chapter 43 verse 7 ang sabi rito, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. So, sa Tagalog, sila ang aking bayan, aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. So, sa araw na ito, pag-aaral na natin yung Calvinism. So, si John Calvin, a theological tradition named after the 16th century French reformer John Calvin that emphasizes the sovereignty of God in all things, man's inability to do spiritual good before God, and the glory of God as the highest end of all that occurs. So, sa unang teaching po na tayo, ang sabi rito, ito yung isa sa mga pinakang pundasyon ng paniniwala ni John Calvin, no? Sabi rito, the total depravity of man. So, yung Calvinism or si John Calvin ay naniniwala na ang tao ay makasalanan. Ang tao ay hindi may higitan ang Diyos sa pamamagitan in terms of kabutihan. So, kumbaga, ang tao ay capable na makagawa ng kasalanan, like talaga siyang makasalanan nila lang talaga siya. So, kumbaga, maraming pagkakataon or maraming times ganun na ang isang tao ay mahuhulog sa kasalanan. Kumbaga, ang humans are sinful, ganun. So, total depravity of man. Walang tao ang makahihigit sa kabutihan ng Panginoon. So, kumbaga tayong mga tao daw ay makasalanan. Capable na makagawa ng kasalanan. So, sa ikalawang teaching ni John Calvin, ang sabi rito, the sovereignty of God. Sinasabi na ang Diyos lamang ang may pinakang sovereignty dito sa mundo. Diyos ang pinakang hari, King of Kings. Sinasabi dito na ang Diyos, siya yung pinaka naghahari sa buong mundo. Walang pwedeng umano sa kanya. Walang pwedeng makatalo sa kanya, sasabihin natin ganun. So, the sovereignty of God. So, ang ating Panginoon ay sovereign. Naghahari dito sa mundo. So, sa ikatlong teaching, ang sabi ito, the highest goal of humanity is to glorify God. So, yun nga, ang pinakang magandang pangarap dito sa mundo ay pagsilbihan ng Diyos. Ay pasalamatan ng Diyos, parangalan ang Diyos. So, sabi dito, ang pinakang bilang isang tao, naniniwala si John Calvin na bilang isang tao, ang pinakang mataas na pwede mong magawa, ang pinakang mataas na pangarap na pwede mong gawin ay mapaglingkuran ang Panginoon sa lahat ng bagay, sa napakaraming bagay. Sa araw-araw mong ginagawa, paglilingkuran mo ang Panginoon, ganon. So, yun yung pinakang dapat na gustuhin or pinakang dapat goal ng isang tao, to glorify God, papurihan ng Panginoon. So, punta tayo sa unang application para ba natin ito maya apply sa ating mga buhay. Unang-una, be cautious of your tendency to do evil. So, sabi nga ni John Calvin, ang tao ay makasalanan. So, dapat tayo bilang Kristiyano, bilang mga alagad ng Diyos, maging maingat tayo. Kasi likas na sa atin yung kasalanan eh. Pero ang kailangan natin gawin is maging maingat tayo na makagawa ng kasalanan. Hindi sinasabi na mabuhay ka ng walang kasalanan kasi walang ganon. Ang sinasabi dito is yung maging maingat na aware tayo na makakagawa tayo ng kasalanan pero hanggat maaari hindi tayo gumagawa ng kasalanan or nagiging maingat tayo para hindi makagawa ng kasalanan. So, sa ikalawang application, sabi rito, trust God's sovereignty and save and keep us. Ang Panginoon niligtas tayo. And at the same time, tayong mga niligtas niya, ay handa niya tayong i-keep. Handa niya tayong panatiliin sa Kanya. So, pagtiwalaan natin na yung Diyos na nagligtas sa atin ay ikikip tayo. I mean, pananatilihin tayo sa Kanya. Trust God's sovereignty and sovereignty to save
and keep us. Magtiwala tayo na ililigtas tayo ng Panginoon at magtiwala tayo na hindi tayo iiwanan ng Panginoon. So, second long application, sabi nito, pursue the glory of God as your highest goal. So, ikaw bilang tao, bilang Kristiyano, ang pinakang dapat na pangarap mo ay pagsilbihan ng Panginoon. Pagsilbihan ng Lord sa lahat ng ginagawa mo, ultimo pagtatrabaho, paglilinis ng bahay, pag-inom ng tubig, kung ano-ano, sinasabi doon na pwede mong paburian ng Panginoon sa lahat ng ginagawa mo dito sa mundo. So, ikaw bilang tao, dapat yun ang pinakang goal mo. Bilang nabubuhay, bilang tagasunod ni Kristo, ang pinakang goal dapat natin ay pagsilbihan ng ating Panginoon. So, yun lamang po, napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.